Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. Hindi muna ako lumabas sa kwarto ng mga anak ko. Habang nakatingin ako sa kanila na tulog, hindi ko mapigilan at nanariwa sa akin ang ilang bahagi na nakaraan. Please, Axel. Masama ang pakiramdam ko. Huwag mo naman akong paalisin. Mangiyak-ngiyak na pagmamakaawa ko kay Axel. Umalis ka na. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Napapunta na dito si Wilma. Naitulak niya ako at tumama ang tiyan ko sa gilid ng mesa. Napahiyaw ako sa sakit. Pero imbes na tulungan niya ako, mas kinaladkad pa niya ako papalabas ng penthouse niya. Axel, please. Masama ang pakiramdam ko. Maawa ka naman sa akin. Bukas mo na lang papuntahin dito si Wilma. Pangako, aalis din ako mamaya. Please, please. Naiiyak kong sabi sa kanya. Halos lumuhod na ako sa kanyang harapan. Umalis ka na. At huwag mo akong dadramahan. Papunta na dito si Wilma, kaya umalis ka na. Halos ipagtulakan niya ako papalabas sa pintuan. Hanggang sa tuluyan na akong nakalabas. Mula ngayon, wala na tayong pakialamanan sa isa't isa. Mula ngayon, isipin na lang natin pareho na isang masamang panaginip ang mga nangyayari sa ating dalawa. Mas maganda kung isipin mo na lang na patay na ako. Dahil iisipin ko din na patay ka na. Huli niyang sinabi bago niya isinarado ang pintuan. Napaupo ako sa sahig. Sa pag-iiyak ko, pinilit kong tumayo. Kahit parang nawala na ako ng malay. Sumasakit na rin ang puson ko. Napatago ako sa isang sulok na makita ko si Wilma na paparating. Masaya siyang sinalubong ni Axel. Halos nawasak ang puso ko nang nakita ko silang naghahalikan. Bago sila masayang pumasok sa loob ng penthouse. Pinilit kong humakbang. Pinilit kong umabot sa elevator. Blurred na ang aking paningin. Nang nasa loob na ako ng elevator, masakit na masakit ang puson ko. Nanginginig ang aking tuhod. Napatingin ako sa paanan ko at napasigaw ako nang nakakita ako ng dugo na dumadaloy sa aking hita. Saka ako nawala ng malay. I'm sorry. You lost your one child. Sabi sa akin ng doktor. Si Alfred ang nagdala sa akin sa ospital. Naabutan niya ako na pinagkakaguluhan dahil nawalan ako ng malay. Mabuti na lang at laging dumarating si Alfred pagkailangan ko siya. One child? Yes, we found out na hindi lang isa ang ipinagbubuntis mo. As of now, hinihintay lang muna ang result na isinagawa sa'yo. We have to find out kung ilang bata ang nasa sinapupunan mo. Napaiyak naman ako sa aking narinig. Masakit isipin na nawalan ako ng isang anak. Kasama ko sina Maureen at Alfred. Sila ang nagpalakas ng loob. Sila ang karamay at iniiyakan ko kung kailangan ko ng maiiyakan. At kailangan ko talaga silang maiyakan. You have to be careful, Mrs. Lalo pa at may dalawa ka pang baby na natira sa loob mo. Nakatitig ako sa doktor. Samot-saring emosyon ang nadarama ko ngayon. Dalawa po? Yes. According to your ultrasound report, you're still carrying a twins. Malungkot at masaya na rin. Malungkot dahil nawalan ako ng isang anak. Masaya dahil may dalawang blessing pa ang kailangan kong alagaan at protektahan. Pero hindi pa rin ako nadadala. Plano ko pa rin na ipaalam kay Axel ang tungkol sa kambal na ipinagbubuntis ko.
Kahit pamariin na tinutulan iyon ni Alfred. Handa na akong ipaalam kay Axel ang tungkol sa pagbubuntis ko. Dala-dala ko ang ultrasound result ko. First wedding anniversary namin ngayon ni Axel at gusto niyang makipagkita sa akin. Dinala niya ako sa condo niya. I thought that he want to reconcile with me. But isang divorce papers ang iniregalo niya sa akin. Ni minsan hindi ko naisip na isang divorce paper ang matatanggap kong regalo sa first anniversary namin ng asawa ko. I always dream a happy successful marriage, but malayo sa ganon ang naging kapalaran ko. After I signed the divorce paper, he left me. I have 2 gifts for him, my ultrasound and the watch that I bought for him, gamit ang isang taon na ipon ko. Pero pareho po palang hindi maibibigay sa kanya ang mga iyon. Kumuha ako ng papel at ballpen. I wrote something. Itinapon ko sa basurahan ang relo na may kasamang nakatupi na papel. Iniwan ko naman ang ATM card na ibinigay niya sa akin kasama ang wedding ring na ibinigay niya sa akin sa center table. Lahat ng ibinigay niya ay iniwan ko, lalo na ang pera niya. Gusto kong itayo ang inapakan niyang pagkatao ko sa pagtawag niya sa akin na isa akong gold digger. Anak, mahirap nga ako pero hindi ko kailangan ng pera niya. Kailanman hindi ako naghangad ng maraming pera. Akala ko naka-move on na ako. Akala ko tanggap ko na. Akala ko malakas na ako. Pero nagkamali ako. Dahil habang papalaki ang tiyan ko, lagi kong naaalala ang isa kong anak na nawala. At madalas akong umiiyak, lalo na kung mag-isa lang ako. I was in Dubai. Maureen and Alfred has different life too. Si Aling Mercy is always there for me. Siya ang kasama ko ng mga panahong yon. Sinisisi ko si Axel sa pagkawala ng isa kong anak. Mas lalo ko siyang kinamumuhian, pero hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na mangulila sa kanya. I thought of him almost of the time. Pabalik-balik sa isip ko ang masayang pamilya nila ni Wilma na hindi ko na maranasan kasama ang mga anak namin. Na-depressed ako sa sitwasyon ko. Naisilang ko ang kambal na wala sa oras. I almost lost them too. Sinisisi ko ang sarili ko at sinisisi ko rin si Axel. Hindi na ako nakipagkita pa kay Axel. Pagkamuhi sa kanya ang ginawa kong inspirasyon para makabangon ako. I dedicated myself to my child and to my work. I become successful and totally get over with Axel too. Masayang masaya na ako at kontento na rin ako sa panibago kong buhay. Sinabi ko nga sa mga anak ko na hindi kasalanan ng kanilang ama ang pagkawala ng isa nilang kapatid. Ayaw kong magalit sila sa kanilang daddy. Pero ako, sinisisi ko si Axel dahil sa kanya nawala ang anak ko. At kailanman, hindi ko siya mapapatawad. Kalalabas ko lang mula sa opisina ko nang pasalubong sa akin ang lalaking ayaw ko sanang makita. Ang lapad ng kanyang ngiti at may dala siyang plastic bag na may logo ng isang sikat na restaurant. Hello baby. My timing is perfect. Nakangiting wika nito. Hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin. Pabigla niyang hinalikan ang aking pisngi. Hinayaan ko siya. Ayaw kong isipin niya na apektado ako sa kanyang ginawa. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Tanong ko naman sa mahinang boses. I bought a lunch for us. Bahagya niyang itinaas sandali ang kanyang dala. Masaya kasi ako. Salamat nga pala kasi tinulungan mo ako sa mga anak natin. Pinakisamahan na nila ako ng maayos kanina nang sinundo ko sila sa school. Medyo malamig pa din naman sila sa akin. Naiintindihan ko naman. Dapat ko munang patunayan ang sarili ko sa kanila. Masaya ko sa narinig mula sa kanya. Iyon naman talaga ang mahalaga. Ang magkaayos sila ng mga bata. Kaya ko siyang pagisamahan ng formal sa harapan ng mga anak namin. Pero pag kami lang dalawa, ayaw ko makipagplastikan sa kanya. Ngayon, naging sariwa na naman sa akin ang masasakit na nangyari sa akin sa nakaraan dahil sa kanya. Tapos na akong kumain, umalis ka na. Pagsisinungaling ko. Come on baby,
Hindi mo naman kailang magsinungaling sa akin. Huwag mo naman ipagkait sa akin na makasama ka sa pagkain. Don't worry baby. Handa naman akong suyuin ka ng paulit-ulit. Ganyan talaga pag mahal mo ang isang tao. Napangiwi naman ako sa kanyang sinabi. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam. Hinila ko siya papasok sa opisina ko. Maraming mga mata ang nagpipiesta sa aming dalawa. Siguro dahil masyadong nakaagaw pansin itong si Axel. Kung physical nga naman ang pag-uusapan, nakakaangat siya sa iba. Kung gaano siya ka-almost perfect physically, gano'n naman siya kasalbahe. Inilapag niya ang mga dala niya sa ibabaw ng aking mesa. Pwede ba Axel? Tantanan mo na nga ako. Uwi ka ako sa kanya. Naiirita talaga ako kapag naririnig ko mula sa kanya ang salitang mahal niya ako. Dahil nga walang basehan yon. Please baby, I just want to have lunch with you. Nagpapatawa yata siya. Mukhang trip niya ngayon ang magpatawa. Para hindi naman siya masyadong mapahiya. Kaya pinilit kong tumawa. Why are you laughing? Obvious ba? Natatawa ako sa joke mo. Joke ko? Kunot noon niyang tanong. Hindi niya na-gets ang sinabi ko. Then, problema na niya yun, hindi ko problema. Napalapit naman ako sa aking swivel chair at napaupo ako doon. Sinimulan na niyang ilabas ang mga pinamili niya at nilagay niya iyon sa ibabaw na mesa. Wala akong sinabi sa kanya. I wanted to decline his offer. Pero nanunuot sa aking ilong ang bango ng mga dinala niya at mas lalo yata akong nagutom. Okay fine, but this is just for now. There's no next time. Nagsimula na kaming kumain. Bahagya akong naiinis kasi para akong lumpo na kulang na lang ay subuan niya. Maliban pa doon ay titig na titig siya sa akin na para bang mamamatay siya pag naglaho ako sa kanyang paningin. Lihim naman ako napatikim. What exactly do you want from me ha Axel? Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin dahil tinulungan kita sa mga anak mo. Obligasyon ko na ginagawa ko. Para naman din yun sa mga anak ko ang ginawa ko. Okay tayo sa harapan ng mga bata. Pero pag wala sila, hindi tayo close, okay? You know exactly what I want. Napatigil naman ako sa pagsubo sa sinabi niya. You want a full custody of my sons? Is that what you really want? No. Depensa niya agad sa kanyang sanabi. I already told you. Wala sa plano ko yan. I don't want to hurt you. I don't want to hurt our son. I already done lot of hurtful things to you. At nadadamay na rin ang mga anak natin. Ayoko nang dagdagan pa ang mga yon. Lumatay naman ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero kahit kasing taas ng Eiffel Tower ang pagsisisi niya, hindi na niya maibabalik pa ang nawala niya. I want to rebuild our family, baby. I wanted to fix everything that I broke. Nawalan ako bigla ng gana sa kanyang sinabi. Naalala ko na naman ang nawala kong anak dahil ipinagtulakan niya ako noon. Agad kong binatawan naman ang kubriertos na hawak ko. Are you done? Ang kunti naman ang kinain mo. Kung tapos ka na kumain, umalis ka na. Tumayo ako at tumakbang ako papalapit sa restroom. Baby, sana nakaalis ka na pagbalik ko. Agad akong pumasok sa restroom. As soon as nakapasok na ako, agad na napatulo kanina ko pang pinipigil ang mga luha. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi mawala-wala. Gusto ko siyang patawarin at ituring na lang namin ang isa't isa bilang kaibigan. Pero hindi ko magawa. Dahil ayaw ko na maging parte pa siya ng buhay ko. Kahit kaibigan lang. Kaya nga pinilit kong itago sa kanya, sina Jiho at Jared. Dahil ayaw kong magkaroon pa kami nag-ugnayan sa isa't isa. Wala na akong magagawa kundi papasukin na naman siya sa buhay ko. Dahil nakilala niya ang mga anak ko. Maaalala ko lang ang nawala sa akin. At uusbong na naman ang pagkasuklam ko sa kanya. Ilang minuto ako nanatili sa restroom. Nang nahimasmasa na ako, agad akong lumabas mula sa restroom. Nandito ka pa rin? Pagalit kong sabi naman kay Axel.
nang naabutan ko pa rin siya. Tapos na siya sa pagliligpit ng mga pinagkainan namin at bahagya siyang nakaupo sa gilid ng mesa ko. I'm sorry. I am just worried. Any problem? May sakit ka ba? May pag-alala niyang sabi habang humahakbang siya papalapit. Tinampal ko ang kamay niya sa akmang paghawak niya sa akin. Yes, I have a problem. Ikaw ang problema ko, Axel. Pwede ba umalis ka na? At sana tantanan mo na ako. You are so annoying. Naiirita ako sa pagmumukha mo. Every time that I see you, nasisira ang mood ko. Walang gatul kong sabi. Natigilan naman siya sa sinabi ko. I know. Nakikita ko kung gaano ka nasusuklam. Nahihiyang wika naman ito. Makakaalis ka na. Sa susunod na babalik ka pa dito sa opisina ko. Make sure na tungkol sa negosyo ang sadya mo. Bago ko siya tinalikuran at lumabas na ako mula sa aking opisina. Masayang pumipili ng mga toys ang batang si Janela. Kasama niya ngayon ang kanyang daddy Axel. Nasa isang mall sila. Pambawi daw ito ng daddy niya sa kanya. Dahil minsan na lang siyang binabisita nito. Kukunin na sana niya ang isang Barbie doll nang may nakita siyang babae na pamilyar sa kanya. Humakbang siya para lapitan ang babae. Kahit pa medyo malayo ito sa kanya, pero nawala ito sa kanyang paningin, kaya napaiyak siya. Mabilis namang lumapit si Axel kay Janela nang narinig na umiiyak ito. Bakit ka umiiyak? May pag-alalang tanong naman ni Axel sa bata. Pumantay siya dito. Daddy, nakita ko po si Mami. Pero bigla po siyang nawala. Mangiyak-ngiyak na wika nito. Ipinalingan naman ni Axel ang mga mata sa buong paligid. Umaasa na makikita niya ang sinasabing mami ni Janela. Huwag ka nang umiyak. Daddy, hindi pa ba umuuwi ang mami ko? Hindi ba niya ako namimiss? Ayaw ba niya sa akin, Daddy? Niyakap naman niya ang anak. Hinagod niya ang likod nito. Malapit na natin makasama ang mami mo. Pati na ang mga kapatid mo. Kailangan muna namin magkaayos ng mami mo para maintindihan niya ang tungkol sa'yo. Sa isip lang ni Axel habang yakap pa rin ang umiiyak na bata. Sigurado ka ba talaga na kaya mong alagaan ng kambal? Paninigurado ni Danaya sa lalaking kaharap. Araw ngayon ng Sabado. May mahalagang lakad ngayon ang yaya ng kambal. At nagpresenta naman itong si Axel na alagaan ng kambal. Aabsent sana siya kung hindi naman nagpresenta si Axel. Medyo close na si Axel sa kanyang anak. Kaya naisip niya na madaling alagaan lang ang mga ito. Chance na rin ito para mas makilala pa niya ang kanyang mga anak. He canceled all his appointment dahil mas mahalaga sa kanya ang makasama ang kambal. Yes baby, trust me. Kayang-kaya ko to. Sobrang lapad naman ang ngiti ngayon ni Axel. Kunot noon naman na napatingin si Danaya kay Axel. Iniisip niya kung ano kaya ang ingiti-ngiti nito. Buong akala talaga nito na madaling alagaan ng kambal. Pero naiisip din naman niya na baka kaya nga nitong i-handle ang kakulitan ng dalawa. Mature na nga ang kanilang anak sa edad ng mga ito. Pero mga bata pa rin ang mga ito at bata pa rin mag-isip. Makulit ang mga anak natin, Axel. Dapat mahigpit ka sa kanila. Tandaan mo lahat ng ibinilin ko sa'yo. Mas lalong lumapad naman ang ngiti ni Axel. Mga anak nila. Ang sweet na ngayon ni Danaya sa kanya. Mukhang effective na ang panunuyo niya dito. At malapit na itong bumigay sa kanya. No problem baby, trust me. Napatas naman ang kilay ni Danaya. Tingnan lang niya kung makakangiti pa si Axel. Mamaya pag nagsimula na ang kakulitan ng dalawang bata. Ini-imagine na niya ang magiging hitsura nito. Baka nga hindi pa lang nangangalahati ng araw. Tinawagan na siya nito dahil suko na ito. Hindi na nga nakapagpaalam si Danaya sa kanyang mga anak dahil tulog pa ang mga ito pero pinagsabihan na niya ang mga ito kagabi na makikinig sa ama. Kaaalis lang ni Danaya na nagising ang kambal
Agad na ginampanan naman ni Axel ang pagiging ulirang ama sa mga ito. Pinaliguan niya ang kambal, pinakain at pinainom ng vitamins. Mana talaga sa kanya ang dalawang anak. Masunurin ang mga bata. Gusto niya magpa-impress sa kanyang mga anak, kaya naisip niyang gawin kung ano ang mga ginagawa ni Danaya and Manang ng araw ng Sabado. Boys, ano palang ginagawa ni Manang at mami mo pag araw ng Sabado? Sabihin nyo, kayang-kaya kong gawin lahat-lahat. Pagmamalaki pa niya. Nagkatingin naman ang kambal. Hindi ba nasabi ng mami nila kung ano ang trabaho sa bahay pag araw ng Sabado? Sabi ng mami nila kagabi, sabihin ito sa daddy nila ang mga gagawin. Baka nakalimutan ng mami nila. Pagkatapos nila magpaalam sa kanilang ama, umakyat sila sa second floor at pumasok sila sa kanilang kwarto. Agad nilang inilabas ang dalawang basket kung saan nakasilid ang kanilang maruruming damit. Tigi-isa sila ng kambal. Ito ang laging ginagawa nila. Inilalabas nila ang mga ito sa kanilang kwarto. Daddy? Sabay nilang tawag sa kanilang ama dahil hindi nila kaya na ibaba ang mga ito. Mabilis naman na umakyat si Axel na marinig ang tinig ng kanyang anak. Kinakabahan pa siya, baka kung ano na ang nangyayari. Napatingin siya sa dalawang basket na mga labahin. Maliliit na basket lang naman ang mga ito. Boys, ano yan? Kunot noo na tanong niya. Mukhang nakalimutan talaga ng mami nila na sabihin dito na labhan ang mga marumi nilang damit. Daddy, kailangan niyo pong maglaba. Habang naglalaba ay nagluluto din si mami ng tanghalian. Pagkatapos maglaba, naglilinis din ng bahay si mami. Pinapakain niya kami ng snack at pinapatulog niya kami maghapon. Mahabang sabi naman ni Jiho. Napanganga naman si Axel sa narinig, pero kailangan niyang magpabilib sa kanyang mga anak. Of course, maglalaba pala dapat ako, sabi ng mami niyo. Yan lang ba? Sinigla pa ni Axel ang boses. Ito lang? Wala ka naman damit dito. How about yung sa mami niyo? Nagkatingin na naman ang kambal. Hindi niyo po... Come on, son. Labhan ko na rin pati ang damit ng mami niyo. Si mami po ang naglalaban ng mga damit niya, daddy. Si Jared naman. Huwag kayong mag-alala mga anak. Sinabihan ako ng mami niyo kanina na pati damit niya ay labhan ko. Pagsisinungaling naman niya. Pero pilyo talaga ang nasa isipan niya. Iniisip talaga niya ang mga andes ni Danaya. Naisip din niya pag nahawakan niya yung mga maruruming damit ni Danaya. Parang nahawakan na rin niya ang katawan nito. Nasa likod bahay na sila ngayon. Pagkatapos niyang basahin mula sa Google kung paano tamang paglalaba. Ang pag-operate naman sa washing machine ang pinag-aralan niya. Kasalukuyan na siya naglalaba. He is recently hand washing Danaya's underwear at maaaminin niya na umaandar ang isang kapilyuhan sa kanyang isip. Iniisip niya si Danaya na ito lang ang suot sa katawan. Nakakapagod pala ang maglaba. Habang naglalaba siya ngayon, nakasaing naman sa rice cooker ang kanin. Kung tutuusin, madali lang naman kung umorder na lang siya ng tanghalian nila ng kanyang mga anak. Pero kailangan niyang panindigan ang binitawan niyang salita kanina. Idagdag pa sa hirap niya ngayon ay ang katigasan ng ulo ng kanyang mga anak. Kanina pa siya saway ng saway sa mga ito na huwag maglalaro ng tubig. Pero pagkatapos ng ilang minuto, balik na naman ang mga ito. Hindi na lang tubig ang pinaglalaroan ng mga ito, pati na bula. Napapagod na siya sa kakasaway sa mga ito. Kaya hinayaan na lang niya ang mga ito. Ang mahalaga, hindi nag-aaway. Kanina nag-aaway ang mga ito. Mabuti na lang at nagkabati din. Ang mga ito nang pinagsabihan na niya. Pikon pala itong mga anak niya at parang ayaw magpatalo. Ugali na naman na namana ng mga ito mula sa ina. Napangiti siya napatingin sa kanyang mga anak. Sa ngayon halos naliligo na sa bula ang mga bata. Ganito din sila noon ng kanyang mga kapatid. Masaya man na naglalaro sa tubig bula sina Jiho at Jared. Ang cool pala ng daddy nila. Hindi sila pinapagalitan nito. Hinahayaan lang sila nito. Hindi kasi nila ito nagagawa sa mami at yaya nila.
Sisipunin daw sila kaya bawal ito sa kanila. Tapos gusto naman nila itong gawin. Nagamit na ni Axel ang alam na niyang pagluluto at masaya-siya dahil magana namang kumain ng kanyang mga anak. Pati sa paghuhugas niya ng kanilang pinagkainan ay ang gulo pa rin ng kambal. Panay ang saway niya sa mga ito. Malapit na siyang mapikon pero tinataasan pa niya ang kanyang pasensya. Tama si Danaya. Ang kulit ng mga ito. Mukha talagang mas maraming ugali na namana mula sa ina nito. Continue na naman siya sa kanyang paglalaba. At tulad kanina, ginugulo na naman siya ng dalawa. Muntik na siyang napatawag kay Danaya. Nang magkapikunan na naman ang dalawa, mabuti na lang at napigilan niya ang kanyang sarili. Boys, matulog na kayo. Don't worry, nandito lang si Daddy. Babantayin ko muna kayo bago ko iligpit yung mga kalat na naiwan natin sa kusina. Few minutes later, Jared, gising ka pa ba? Napatingin naman si Jared sa kanyang kakambal. Hindi ako inaantok. Wika naman ni Jared. Ako din. Sabi naman ni Jiho. Sabay silang napatingin sa kanilang ama na ngayon nakapikit na ang mga mata. Daddy, pwedeng maglaro muna kami sandali. Hindi pa kasi kami inaantok. Hindi ito sumagot. Niyugyug nila ang balikat nito. Umungol ito. Sa tingin nila, tulog na ito. Kaya mabilis silang umalis mula sa kama at nagtatakbo sila pababa sa hagdanan. Naghahapulan sina Jiho at Jared. Parang nasa giyera silang dalawa habang naglalaro sa kanilang toy gun. Nakarating na sila sa may kusina. Dahil sa ginawa nila, natumba na ang mga upuan. Wala silang pakialam basta naglalaro lang sila. Takbuhan at taguan hanggang sa nagkatinginan ang magkakambal nang nahulog ang pitsil na ginamit nila kanina. Sakto ang pagkabasag nito kasi babasagin naman ito. Pati na rin ang dalawang babasagin na baso at idagdag pa ang flower vase na nasa gitna ng mesa. Sigurado silang pagagalitan sila ng mami nila. Agad sila nagtatakbo pabalik sa kwarto para sabihin sa daddy nila ang nangyari. Daddy, nabasag po namin. Sabay nilang sambit at bahagyang niyugyug ang ama. Naibuka naman ito ang mga mata. Boys, iidlip lang ako sandali ha. Lilinisin ko rin ang lahat ng kalat na naiwan natin. Matulog na kayo. At ipinikit muli ang mga mata. Nakahinga sila na maluwag. Lilinisin naman pala ng daddy nila. Sinunod nila ang sinabi nito at nakatulog din naman sila kaagad.